nagsalita na o ipinagdasal po nitong si Amy Duterte Manotok ang pabida ng mga Duterte, pero ang kapatid niya ay tinabla. Sabagay, hindi nga daw sila magkapatid dahil hindi raw ama o hindi anak ng ama niya itong si PBBM. Ganun ba? Kaya ipinagduduldulan mo at pinagtutulakan? So halina't panoorin at bigyan po natin ng reaksyon mga kababayan. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin. Protektahan daw ang vice-presidente mga kababayan. Yung sinasabi ko kanina. Bakit yung vice-presidente ay mas gusto mong protektahan? Bakit ayaw mong protektahan ang iyong kapatid na ito ay dugo ng iyong dugo, laman ng iyong laman? Pera na lang kung ikaw nga ay anak ng ibang tao. 'Di ba? Hindi ka anak ni FL. FL Imelda Marcos. Kung hindi ka anak nitong si Fem. Totoo nga talaga mga kababayan. Mapagpatawad at ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Mapagpatawad, mapagkalinga, matiisin. Matiisin ba yun mga kababayan? Kailan naman naging matiisin? Kailan naging mapagpatawad? Yung tinanggal yung nanay-nanayan mo dun sa kanyang pwesto dahil nagpapakalat ng nagpakalat ng ng pag-aagaw sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Tapos nung tinanggal sa pwesto ang nanay-nanayan niyan si Pandakekok. 'Di ba? Kilala niyo naman kung sino yung tinatawag na Pandakekok diyan. 'Di ba mga kababayan? Nagwala. Uminit ang ulo, tinawag na tambalos-los. Itong si Speaker Martin Romualdez, ganun ba ang mapagpatawad? Ganun ba ang matiisin? Kung matiisin lang din naman, sasabihin ko na sa inyo na mas matiisin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mas matiisin itong sila FL Lisa. Mas matiisin itong sila SMR. Bakit kamo? Nakita nyo naman yung pinaliwanag ko sa inyo kanina. Gusto namin na sumagot din ang PCO, i-debunk ang mga katarantaduhan, mga ka-fake newsan nila Maharlika at na mga DD shit na yan. Pero ang anong sinabi? Wag na. Mas unahin na lang natin yung trabaho natin. Wala naman tayong mapapala dyan sa mga yan eh. Kung unahin natin ang trabaho natin, taong bayan ang makikinabang. Diba? Well said mga kababayan. Short and simple. Hindi natin kailangan sobrang magpakahaba-haba ng statement, magpakaawa-awa dyan, paawa effect. Doon lang siya sinabi nila, you will already understood yung kanilang gustong ipaabot sa taong bayan. Na mas uunahin nila ang kapakanan ng mga kababayan nila, ng tao nila. Bakit ko sinabing tao nila? Kasi sila ang pinuno, sila ang nasa palasyo. So tayo is their people, mga kababayan. Dito lang sa ginawa na kick-off rally bukas, this is to show that they value their people. This is to show that, mga kababayan, we are part of yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas. 'Di ba? Dito sa bagong Pilipinas, bagong Pilipino gusto niyang tayo po ay maisali. Tayo po ay maipakita niya na bukod tayo ay pinapahalagahan, na tayo ang pangunahing instrumento ng pagiging bagong Pilipino. Pagkakaroon ng bagong Pilipinas. Dahil kung wala tayo, hindi mangyayari ang pangarap ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa atin.
siya ay sinisimulan lang. 'Di ba? Sinisimulan lang yung kanyang adhikain. Hindi kagaya ng mga ibang nakaraang presidente. Sabi nila, they are pro-Filipino, in favor of Filipino. Paanong naging in favor of Filipino yung PUB modernization program na imbis na kumuha ka dito sa atin, nandyan ang San Francisco, mga iba pang mga manufacturer ng ating mga jeepney, bakit mas pinili mo ng administrasyon ninyo, ng LTFRB na kumuha dyan sa China, na China ang magbigay sa atin ng mga buwakan ng inang sasakyan na yan, hindi naman yan matatawag na modern jeepney. Yan ay minibus. 'Di ba? Dahil makikinabang sila. Bukod doon sa kung ano pa, may ang unang-unang pakinabang nila dyan ay 1 million ata per unit. Biruin nyo mga kababayan, from 2.4 something, nakukunin nila doon, dito magkano lang? Nasa 900M lang, pataas. Hindi aabot ng more than 1.5M. So paano naging maka-Pilipino yun? Diba? At yung mga gumagawa dito ng mga build project na yan, na sinasabi nila kung sila ay maka-Pilipino, bakit hindi yan ibigay doon sa mga Pilipino na sila yung magtrabaho dyan instead yung mga Chekwa na yan? Diba? Pumunta kayo doon dyan sa Binondo, yung itinayo dyan. Ngayon, alam nyo ba yung mga, ano tawag doon sa sa bolt? Sa bolt tapos yung lock, washer ba yon? Mga kababayan, halos matanggal-tanggal na, nagtatanggalan na yung mga yon. Bakit kamo? Gawang China eh. 'Di ba? Hindi man lang ata hinigpitan, hindi man lang inayos. So yan ang sinasabi nilang maka-Pilipino. Hindi natin siguro kailangan ipakita yung ganun mga kababayan. Dito na lang sa simpleng salita, sa simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa atin. Diyan ko masasabi that he is after the Filipino, that he is after the success of this country. Penny Aban, thank you so much for subscribing, brother or sister. Sorry kung hindi ko alam ha. Ito pa, pakinggan pa natin. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid. Bakit? Wala bang puso yan? Bakit ahaplusin pa? Lalong babait yan pag hinaplos lalo. Diba? Baka maging santo na yan. Ang Pangulo namin, mabait na. Thank you. Kung gusto mong haplusin pa lalo ang puso ng ating Pangulo. Kaya lang, hindi ko makita yung sincerity ng sinasabi ni Aimee. Bakit kamo? Mga kababayan, kung gusto niya talaga na haplusin ang puso ng kanyang kapatid, kung sinasabi niya na ito ay taliwas sa sinasabi ng taong bayan, dapat nakipag-usap siya dito ng maayos. Dapat siya po ay laging, kumbaga may open communication sila between the sibling. At least they can understand kung ano talaga yung pagkukulang ng bawat isa at kung may pagkukulang man talaga itong si Pangulong Bongbong Marcos. But she chose to go with the Dutertes. And even, mga kababayan, say this in public, this is purely para sa akin ay isang pambabastos. 'Di ba? Pinagdasal mo si Sara as your VP, pero yung kapatid mo, hindi mo magawang ipagdasal na para ito ay makayanan niya yung mga pagsubok sa buhay, yung mga tumitirada sa kanya, na hindi ko nga marinig sa'yo, coming from your mouth directly, nabanatan mo itong sila Maharlika. Wala akong naririnig, wala kaming naririnig na ganun. Bagkus sa'yo pa ata nang gagaling yung mga pambanat ni Maharlika kay PBBM.
And she also said na ikaw ang nagpakalat ng pulboronic video na sinasabi nila pero hanggang ngayon wala kami naririnig. And here comes the new text message according to Maharlika that was coming from you. Tapos wala pa rin kami naririnig. Eh baka parang gusto na naming maniwala na ikaw talaga yung naghahatid at nagsasabi, parang ikaw yung puting ahas, isa sa mga puting ahas. Ha? Ano sabi ni Anoid Botche? Tanggalin nyo nga yan. ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Parang sinabi niya nga bulag, mga kababayan, itong ating Pangulo. Sino ba ang totoong bulag sa mga nangyayari sa kapaligiran natin? Sino ang totoong bulag sa nangyayari sa bansa natin? 'Di ba? Na ikaw ay pumunta sa kabilang kampo na alam mo sila yung nangaaway pero sinasabihan mo si Speaker Martin Romualdez ang nangaaway. At ang sinasabi mo ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos na ang may utos dito kay Speaker Martin Romualdez para ituloy ang PI na yan. 'Di ba? Nakita niyo ba yung Anoid Botche? Tapos sabi niyang ganun, ilayo sa mga nakapaligid dyan sa palasyo. Eh, tingin ko mga kababayan, itong mga taong nasa palasyo, maayos naman. Pero hindi natin lalahatin ha. Mayroon talagang may mga tao rin naman talagang sasabihin natin nagbibigay ng informasyon dito kay Maharlika. Dahil nagtataka tayo, ba't may mga nakakarating na informasyon sa kanya na nauuna pa siya. So hindi maalis sa ating isipan na maaring meron. 'Di ba? Pero again, mga kababayan, dapat ikaw ang unang sumuporta sa kapatid mo sapagkat kapatid mo 'yan. Kung may pagkakamali, pag-usapan. Hindi na dapat inilalabas yung ginawa mong statement na ito sa Davao na mas pinili mo dyan na pumunta, maliwanag na pambabastos sa kapatid mo. At hindi ka after the unity. Amy Marcos, ikaw ay isa sa mga nagdi-divide. Ikaw sa nag-iengganyo sa mga tao to be divided. 'Di ba? Divisive yung ginagawa mo. Hindi mo pinagkakasundo ang mga Duterte at ang mga Marcos. Tapos ibinabato mo ang putik na yan dito kay Speaker Martin Romualdez na ikaw mismo ay nagsasalita ng mga bagay na ito. Samantalang si Speaker Martin Romualdez I haven't heard anything against the Duterte na sinasabi niya. Hindi po ito nagsasalita. Wala akong naririnig. Kayo ba? Meron ba kayo narinig, mga kababayan? Wala po. 'Di ba? Pero si Amy, siya ang tunay na bulag, hindi si PBBM. Sabi niya, malinawan na nawa ang kanyang mga mata na makita ang katotohanan ang totoo. Pero siya mismo, hindi nakikita kung ano ang ginagawang kabutihan ng kapatid niya, ang ginagawang sakripisyo ng kapatid niya. Ang hirap kaya mga kababayan na magtrabaho na binabato ka ng putik na kahit ano ang ginagawa mo, paray pa rin ang banat sa'yo. Kahit anong gawin mong tama, puro mali ang nakikita sa'yo. Na imbis na makita yung mga tama, paano ipapakita yung tama? Sana itong kapatid na ito, isa sa mga mag-magnify ng ginagawa ng kapatid niya. Ang problema,
ang minamagnify nito ay paninira sa kanyang kapatid. 'Di ba? So, malinaw na dinidivide niya ang mga tao. Nakakakilabot yung dasal niya. Mga kababayan, nagkakamali-mali nga siya eh. Halatang hindi nanggagaling sa kanyang puso yung ginagawa niya. Alibuga, ngayon ko lang narinig ang prayer na yan ni Amy. Malinaw na sa akin lahat ngayon. Ang utak ng destabilization. Kung matalino kayo, maintindihan nyo ang sinasabi ko. Meron naman talaga yung destabilization na yan. Dito sa salita niya na to, kinampihan niya na itong si mga Duterte. Iniwanan niya na ang pagiging Marcos. Pinagkanulo niya na, maliwanag po yan. Doon pa lang sa pagsasabi niya na traidor sa konstitusyon, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko siya kilala, higit hindi siya maaring anak ng ama ko. Doon pa lang, iniwan niya na tayo. Kaya doon sa mga umaasa, wag na po kayong umasa. Doon tayo sa mas malapit sa katotohanan na si Amy ay talagang hindi na natin kakampi, hindi na sang-ayon sa ating ipinaglalaban. Nakakatakot na si Amy, baka bigla na lang manaksak. Sabi ni Penny Aban. Sabi ni Mami Baisa, agree daw siya sa sinabi ni Boss Al. Baby Ruth, malakas ang kamandag ng mga Duterte. Baka nga nakagat. Nakain. Maria Figueroa, mabait talaga ang ating mahal na Pangulo. Ayaw niya ng gulo kaya di pinapatulan ng senadorang kapatid na Maka Duterte. Totoo po yan. At Elizabeth, di mapilis, hindi Marcos si Amy, huwag kayong magtaka. Marami na nga po ang marami nang nag-iisip ng ganyan eh. Arnaldo, bubulol na ako. Bilang isang loyalista, withdraw my support from her. Sino pa ba naman ang mas gugustuhin iboto yan, mga kababayan? Para ang iniisip ng kapatid para sa bansa natin, ang iniisip nila laging para pansarili lang, 'di ba? Bami Maite, grabe sa mga tao talaga inilabas ang problema. Mal-edukada ka, Amy. Shit. Mal-edukada. Hindi man lang kinausap yung kapatid, hindi man lang pinagbigyan. Kung may galit siya sa kapatid, kung totoong nagkita sila doon sa open forum o the closed door meeting, dapat nag-usap sila, kinausap niya. Kaya lang mahirap din kausapin to, mahirap isama sa mga meeting. Kaya nga sabi ko kanina, kung ito sumama sa meeting, mga kababayan, bakit yun inilabas niya? Sinabi niya siya ay kasama sa meeting. Bakit yung invitation daw coming from the office of Martin Romualdez hindi niya maipakita? 'Di ba? So medyo ko doon, doubt ako doon. Mes Pihab, ako meron. Ha? Sige. Lahat tayo makasalanan, Senator Amy, huwag mong gawing perfect at banal ang Duterte. R2 cents, narinig nga ng mga panganay ko yung prayer ni Amy, sir. Alibuga, sabi niya, the prayer's not true. Sabi ko, how do you know? Sabi niya, I know. 'Di ba? Ano mo naman, mararamdaman natin kung 'di ba? Kung ito ay nanggagaling talaga sa puso. Yung mga unang part, medyo yung pag niya kay Sarah, talagang medyo talagang yun ang pinanigan niya. Pero doon kay PBBM, it's a mockery. Parang niya, binastos niya yung kapatid niya talaga doon. Ay, may pareho sa Duterte, tuloy-tuloy ang banat pangbubuli. Kaya nga, hindi matigil-tigil mga kababayan. Sila lang naman Diba sila lang naman ang patuloy na gumagawa ng mga hindi maganda. Samantalang ang mga Marcos, si Romualdez tahimik. Sabi ko na nga ba high blood lahat. Si Sir Taquero kanina talagang high blood kanina. Hindi natin mapigilan talaga kami nanggagaling sa dibdib namin yung sinasabi namin dito. Tigilan na natin to, pasok ICC. Ayan,
ICC talaga pag-asa natin dito mga kababayan. Pero ako, sa pagpasok ng ICC, gusto ko silang pumasok. Pero pagdating kay Duterte, ganito na lang, para hindi rin masisi si PBBM, patagalin niya. Mag-request siya sa ICC sa Interpol kung sakaling mag-serve na ng warrant of arrest na wag munang i-serve. I-serve na lang sa susunod na administrasyon. Josie EDG. Balang araw kawawa yan si Aimee. Marirealize din niya yan. Kawawa talaga. Pierre Ruiz, nakatikim sa kulto yang si Aimee. Ano kaya natikman niya, no? Kamandag ba ng ahas? Penny Aban, lakas na ang tama sa utak ng Aimee na yan. Pag nakumukha na siyang lukaret nang dahil pagmamahal niyan sa kampon ng demonyo. Ewan ko ba dito kay Aimee? Eto, hindi kaya natuklaw ng cobra ni Digong si Aimee. Yan sabi ni Mami Baby Ruth. At Lades Ruel, isang beses ko lang narinig kanina yung prayer ko noon ni Aimee at hindi ko na kayang pakinggan ulit. Nakakakilabot, may ganyan palang klase ng kapatid. Ito nga, exception to the rules ata to si Aimee. Lides Ruel, kakabotox na apektuhan na ang utak. At Arniel Arnaldo, kitang-kita tayo mga kaibigan. Bukas sa Grandstand, let's show our support to PBBM. And House of Bay, tapusin ko lang to mga kababayan at tapusin ko na rin tong at si JDB ay alam ko naka-live na. House of Bay, baka si Aimee ang nakasinghot ng pulburon ni Digong. Pwede. Ami Mighty Baisa, correct, patagalin niya para mamatay sila sa kaba ng mga AJK. Yun ang iisip ko. Para nang sa ganun, mga kababayan ay mapunta na lang doon sa element of surprise, 'di ba? Macaroons, nakatikim ng uten. Lynn Mariano, anyari. At ito nga, yung kay Aimee na pinagdasal si Sara, binitawan si PBBM, 'di ba? Ipinagdasal ninyo malayo sa mga demonyo si PBBM, sila ang mga demonyo. Ay, tama no. Malayo sa demonyo yung tama. Yung mga demonyo kasi nasa kanila eh. Biruin mo in large crowd of people nagsasalita ng ganyan. Wala na talaga tayong magagawa mga kagaw, no? So, eto na po. Ako po ay nagpapasalamat muli sa ating lahat, sa inyo, na sa pagsuporta nyo sa mga kagaya po namin maliliit na vlogger. Sana po magkita-kita po muli tayo at samahan nyo po muli kami sa mga susunod na vlog natin at wag po kayong magsawa. Mag-ingat po tayong lahat mga kababayan at kita-kita po tayo bukas. Hindi ko na ipa-plug, hindi ko na ipopromote, pero pumunta kayo ha at magkita-kita po tayo doon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Ama. Bye-bye!